May mga misyon na kahit na ang pinakabatikang sundalo ay hindi na gustong ulitin. Mga misyon kung saan hindi minarkahan ang mapa, wala ang ulat at kung mabubuhay ka, mapapaisip ka kung naligtas ka o pansamantalang pinakawalan. Ako si Leo, isang sundalo sa espesyal na puwersa. At ito ang kwento ng panahong pinapunta ako sa isang lugar na kahit ang mga taga roon ay tinatawag na baryo ng mga aswang, Village of the Bloodsuckers. Lumipad kami sa dapit hapon. Ang helicopter ay dumausdos ng mababa sa mahalumigmig na kabundukan ng bukid noon, sa napakakapal na hamog na hindi mo matukoy kung alin ang ulap na usok. Makalipas lamang ang ilang minuto ay nagsimulang magkamali ang mga bagay-bagay. Ang mga rotor ay umuungal, ang fuselage ay nanginginig ng malakas, na parang isang higanteng kamay ang humawak dito mula sa ibaba. Naaalala ko si Pribadong Del Piero na sumisigaw habang hinihila ng mahigpit ang kanyang seatbelt, pagkatapos ay crack, nawala siya sa upuan, dumula sa pinto, at bumulusok sa kadiliman sa ibaba. Noong panahong iyon, akala ko ngayon lang ako nakasaksi ng isang aksidente. Ngunit hindi kalaunan ay nalaman ko, ang humila sa kanya palayo ay hindi ang hangin, hindi gravity, ngunit ito. At ito ay nasa labas pa rin. Nagising ako sa isang magaspang na kahoy na barong-barong. Ang amoy ng usok sa kusina na tumatagos sa mga bitak sa dingding. Sumasakit ang ulo ko at ang una kong nakita ay ang mga mata ng isang kakaibang lalaki. Nagpakilala siya bilang si Momon. Paos ang boses niya, lumubog ang mga mata, parang nakakita siya ng higit sa dapat makita ng tao. Sabi ni Momon, buti na lang nahanap na niya ako bago pa nila. Tinanong ko siya kung sino sila at ang sabi niya lang, mga bagay, hindi yon tao. Mula sa kanyang kubo, tumingin ako sa labas at nagsimulang maunawaan kung bakit palaging nagsasalita si Momon sa maingat na tono. Ang mga puno ay napakataas at siksik na ang sikat ng araw ay ilang stray streaks lamang. Sa mga sanga, mga itim na ibong kasing laki ng mga bata. Ang malamig nilang dilaw na mga mata ay tila pinagmamasdan ang bawat kilos ko. Sa ilalim ng mga palumpong, panandalian ay gumagalaw na mga anino. Ang nalaman ko sa kalaunan ay mga higanteng baboy ramo na may mga mata na kasing pula ng mga baga. Itinuro ni Momon ang isang maliit, paliko-liko na landas na parang ahas. Ang mga taong nakatira lang dito ang nakakaalam ng ganito. Ikaw naman kung mag-isa kang pupunta, hindi ka nababalik. Sa hapon, ibinalik ako ni Momon sa pansamantalang base ng team. Doon ko nakilala si Maya, ang nag-iisang babaeng sundalo sa grupo. Nakatali ang itim na buhok, matalas ang mata at puno ng hindi ko mabasa. We started talking and I realized na may past din si Maya na ayaw niyang banggitin. May isang bagay sa pagitan namin, tulad ng dalawang taong naligaw ng landas, ngayon ay hindi sinasadyang nagkita sa isang lugar na hindi pag-aari ng sinuman. Noong gabing iyon, nang tulog na ang lahat, lumabas ako para magpahangin at pagkatapos narinig ko ito. Isang napakahinang tunog, parang may gumagalaw sa paligid ng kampo.
Lumingon ako, at sa gilid ng kagubatan dalawang pulang tuldok ang kumikislap sa dilim, na umaaligid sa taas ng isang matanda. Inabot ko ang aking baril ngunit sa isang kisap mata, nawala sila. Bumalik ako sa tent, pero ang pakiramdam na pinagmamasdan ay nakakapit pa rin sa bawat paghinga ko. At pagkatapos alam kong isang bagay ang sumusubok sa aming reaksyon. Ayaw pa nitong umatake, pero gusto nitong malaman natin na nandito na ito. Kinabukasan, nakatanggap kami ng mga order. Magbalag kayo at lumusot sa isang nayon sa kalaliman ng kagubatan, kung saan sinabi ng mga ulat ng intelligence na may kakaibang aktibidad sa pangangalap na nagaganap. Walang mabibigat na armas, walang uniforme, simpleng damit lang, ilang item ng camouflage, at estado ng pag-isip na handang harapin ang anumang nasa unahan. Ang daan patungo sa nayon ay parang buhay na lagusan, na may berdeng pader sa magkabilang gilid. Paminsan-minsan ay may mga puwang na nagpapakita ng mga silhouette ng mga taong nakatayo, tahimik na nagmamasid. Tumingin ako sa paligid, umiwas ang mga tao sa aming mga mata, tumalikod, o nagkunwaring abala. Pero kitang-kita ko sa tuwing dadaan kami, nakakuyom ang mga kamay nila, at gumagalaw ang mga labi nila parang may binubulong. Sa liwasan sa gitna ng nayon, isang grupo ng mga kalalakihan at kababaihan ang nagsasagawa ng kakaibang ritual sa relihiyon. Itinulak nila ang mga itim na kahoy na istaka sa lupa, tinali ang mga ito ng pulang tela, at nagwiwisik ng puting pulbos sa paligid ng bilog. Nagsimula ang tunog na pag-awit, hindi sa Tagalog, o sa anumang lokal na wika na alam ko. Malalim ang tono, mabagal, at habang pinapakinggan ko, mas bumibilis ang tibok ng puso ko na nagpapa-hypnotize sa akin. Nagkunwari kaming dadaan lang, pero sa totoo lang may sinusundan kaming grupo ng mga lalaki na mahaba ang buhok, maputlang wax, bakanteng mga mata pero mabangis at malikot ang mga galaw. Dinala nila kami, o marahil ay hinayaan nila kaming sundan sila, sa isang clearing sa gitna ng isang cornfield. Doon nakita ko sila. Ang mga sundalo nakatali ang kanilang mga kamay sa kanilang likuran, ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng mga sugat, ang kanilang mga kamiseta ay punit-punit. Sa harap nila, isang grupo ng mga lalaki ang lumuhod sa paligid ng isang bilog na inukit na may kakaibang mga simbolo sa lupa, nagsalubong sa mga kurba at spike, tulad ng isang web ng mga bitad ng dyablo. Sa gitna ng bilog, lumabas ang si Pinuno. Mas matangkad siya sa isang normal na lalaki, mahaba ang buhok at umaagos hanggang baywang, malalim ang mga mata, ngunit namumula ng sumulyap sa kanyang biktima. Isang itim na kambing ang hinugot, nakatali ang bibig, nanginginig ang apat na paa. Biglang tumaas ang pag-awit na sinasabayan ng paghampas ng mga tambol. Kinuha niya ang hubog na kutsilyo, inukit ang mga pulang simbolo ng dugo sa lupa, pagkatapos. Swoosh! Tumalsik ang dugo ng hayop, umaagos sa mga uka sa simbolo, na parang dinadala sa isang lugar sa ilalim ng lupa. Kitang-kita ko ang malansang amoy na pumupuno sa hangin at iba pa, ang amoy ng isang bagay na sinaunang panahon, madilim, hindi kabilang sa mundong ito. Kami ay umatras, nagbabalak na umatras bago kami matuklasan. Ngunit sa paglabas ko sa lupain, napagtanto ko matagal na nilang alam ang presensya namin. Sa tuktok ng mga puno,
Kumapit ng makapal ang mga itim na uwak, tila binibilang ng kanilang mga dilaw na mata ang bawat hakbang. Sa ilalim ng maisan, lumitaw ang mga higanteng baboy ramo, tahimik ngunit laging nakaharang sa daan. At sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang mga figura ng tao na nakatayo, ngunit sa tuwing ako ay tumalikod, sila ay lumalapit unti-unti. Sa sandaling iyon alam ko hindi na kami ang naglalakad sa pangangaso. Kami naging biktima. Naghintay kami hanggang sa balot ng dilim ang buong kabubatan. Ang plano ay simple ngunit mapanganib. Hatiin sa 3 grupo, diretsong atake sa gitna ng kampo upang iligtas ang mga bilanggo. Walang nakakaalam na nandoon sila, naghihintay sa bawat galaw namin. Ilang segundo pagkatapos naming tumawid sa bakod dumilim ang langit, humahagulgol ang hangin, at nagmadaling lumabas ang mga itim na figura mula sa lahat ng direksyon. Hindi sila tao. Hindi rin sila eksaktong mga hayop. Payat ngunit matitibay na katawan, kumikinang na pulang mata, mahabang kuko na may bahid ng dugo, napakabilis na gumagalaw na sila ay mga anino lamang. Umalinggaw ang kanilang mga hiyawan, na parang daan-daang tambol na pandigma na pumipintig sa aking puso. Unang nagpaputok si Fred. Isang bala ng bala ang pumunit sa kadiliman. Ngunit ang mga halimaw ay huminto lamang saglit bago muling nag-charge. Pumikit si Maya, naputol ang isang talim niya sa leg, at doon namin natuklasan ang mahinang punto. Sa likod ng bawat isa sa kanilang mga ulo ay isang pula, pumipintig na tumor. Kung binaril mo o sinaksak ang tama, nahulog sila. Ngunit upang makalapit ibig sabihin ay ilagay ang aking sarili sa kanilang mga kamay. Umakyat ako sa sahig na gawa sa kahoy, nagpuntirya sa saklaw. Sa bawat tama, isa ang nahulog, ngunit napakarami nila. Nagpaputok si Fred at umatras, umikot si Maya para makaiwas sa bawat laslas. Hinila pababa ang isang kasama, nawala ang kanyang mga hiyawan nang bumaba ang dilim. Sa gitna ng kaguluhan, narinig kong tumawag si Maya. Leo! Sa likod mo! Lumingon ako at nanlamig. Sa harap ko may 2 Maya. Ang parehong mukha, ang parehong boses, ang parehong mga pasa sa kanyang mga braso na nakita ko kaninang umaga. Isang Maya ang nakatayo ilang metro ang layo, kutsilyo sa kamay, mga mata na puno ng determinasyon. Ang ibang Maya nakatayo lang, ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang ngiti na hindi ko pa nakikita sa kanya, malamig at puno ng kasiyahan. Ibaril mo, Leo! Sigaw nilang 2. Saglit na tumigil ang puso ko. Kailangan kong pumili at kung mali ang pinili ko dito magtatapos ang lahat. Bago pa ako makapagdesisyon, yumanig ang langit sa tunog ng mga higanteng pakpak. Isang dambuhalang itim na anino ang dumaong sa gitna ng larangan ng digmaan. Mahahabang pakpak ang sumasakop sa buong kalawakan. Ang mga mata ay namumula bilang nagniningas na uling, ang bibig ay bumubukas sa isang nakakatakot na ngiti. Welcome ang pinakamahusay na mga mandirigma na maaaring ipadala ng mga tao. Isang malalim na boses, sumisitsit sa naggangalit na mga ngipin. Mula ngayong gabi hindi ka na magiging tao. Ikaw ang magiging pundasyon para sa hybrid na hukbo na tatagos sa pinakapuso ng iyong pamahalaan.
Nahulog kami sa kadiliman, tumatakbo na parang bawat hakbang na gagawin namin ang katapusan. Dugo ang buong lupa, may halong putik at nabubulok na dahon. Ang hiyawan ng mga aswang ay umalingaw-ngaw sa kabubatan, umaalingaw-ngaw sa aming mga puso na para bang ang kabubatan ay naging isang higanteng hawla at kami ay biktima lamang na hinahabol. Hinila si Fred sa isang pool ng itim na tubig. Ang kanyang mga sigaw ay nalunod sa tunog ng mga pakpak na bumabagsak sa tubig habang may nakatago sa ibaba. Wala kaming oras ni Maya para lumingon. Alam namin kung huminto kami, walang makakaligtas. Tumatakbo sa isang makitid na bangin, hinila ko si Maya sa likod ng isang mossy rock. Sa pagitan ng puwang, nakita ko ang pinuno, isang higanting aswang na may mga pakpak na humahampas sa hangin, hinahanap ang bawat lilim ng mga puno. Ang mga pulang mata ay lumiwanag na parang mga headlight ng kamatayan. Isang desperadong ideya ang dumating sa akin. Sa hindi kalayuan, isang sinaunang puno ang nabulok. Ang mga ugat nito ay tumataas upang bumuo ng isang malaking lukab na puno ng matutulis na bato at kalawang na metal mula sa lumang larangan ng digmaan. Bulong ko sa tenga ni Maya. "We'll lure him in there. There's only one chance, if we miss, we'll both die." Lumabas ako sa pinagtataguan ko, sadyang gumawa ng ingay. Kaagad, umalingaw-ngaw ang isang dagundong at ang anino ay sumugod sa akin. Sa sandaling inilunsad niya ang kanyang pag-atake, gumulong ako sa gilid, hinayaan ang kanyang momentum na tumama sa lukab ng bato. Nakakabingi ang impact, bumulwak ang itim na dugo mula sa pulang bukol sa likod ng kanyang lig at doon ko hinatak ang gatilyo. Ang putok ay tumagos sa mahinang punto, nawala ang pulang ilaw sa kanyang mga mata, kumikibot ang kanyang mga pakpak at saka tumigil. Bago kami makapagdiwang, narinig namin ang tunog ng rotor ng helicopter sa di kalayuan. Isang kislap ng pag-asa sa dilim. Ang mga nakaligtas ay hinila pataas, ngunit nang tumingin ako sa ibaba, nilamon pa rin ng anino ng kagubatan ang dose-dosenang mga hindi nakilalang mga bilanggo. Sa helicopter cabin, umupo si Maya sa tabi ko, nakadikit pa rin ang mga mata sa dilim sa ibaba. Marahan kong pinisil ang kamay niya at sinabing, "Babalik tayo. Hanggang sa ang bagay na ito wala na." Tumango siya, walang sinasabi. Bago ang kagubatan ay nawala sa paningin, ang hangin ay nagdala ng isang tunog mahaba, malamig, tulad ng alulong ng isang daang lalamunan na pinagsama. Ito ay umalingaw sa buong gabi, sa pamamagitan ng mga rotor, sa pamamagitan ng aking tibok ng puso. Alam ko hindi pa lumilipas ang kadilimang ito. At ang labanan kasi simula pa lang.